Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Mga health checkers, nagbabalik po tayo para sa wellness tips dito lang sa Health Check Plus. Kapag napag-uusapan ang tungkol sa ating mga mahal na seniors, di maiiwasan magbalik tanaw sa kanilang lifestyle nung bata-bata pa sila. Sa kasalukuyan naman, liban sa usapang mga gamot sa maintenance at kadalasang karamdaman, dala ng pagtanda ay laging kasama ang usapang diet at nutrition. Opo, mga ka-health checkers, alam natin na ang nutritional needs ay nagbabago habang dumadaan ang mga panahon. Lalong-lalo na kapag ang ating mga seniors ay may dinadala ng karamdaman. Pag-uusapan po natin ngayon kung ano ang mainam at wastong mga pagkain na bagay kina lolo, lola, ama at ina, kasama si Miss Andrea Nicolao ng Quezon City Health Department. Maraming salamat po, Miss Andrea, sa pagbisita ninyo dito sa Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Isang check na araw po sa inyo. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-health checkers, especially sa ating mga lolo't lola. Happy Elderly Filipino Week po sa inyo. Ayan, simulan na po natin, Ma'am Andrea, ang ating usapan, no? So, ang check na wellness tips sa ating mga health checkers na 60 pataas. Bakit po ba importante ang tamang nutrisyon, lalong-lalo na po sa ating mga seniors? Ayan, because as we age po, marami na po mga pagbabagong nangyayari sa katawan po natin, which is nagiging reasons para mahirapan ng ating mga lolo't lola na ma-meet ang kanilang nutritional needs. At ito ay nagre-resulta naman ng pagtaas ng risk sa kanilang kalusugan. Now, I'll tell you po kung ano yung mga bagay na nagbabago sa katawan ng ating mga lolo't lola and other factors na nakaka-affect sa nutrition nila na kailangan po natin i-consider at maintindihan. So, una po dito ay ang kanilang appetite. So, meron po tayong tinatawag na ghrelin, a hunger hormones, na responsable sa pag-regulate ng ating kagutuman. Nagdi-decrease po ito habang tayo tumatanda. And leptin, a fullness hormones, na responsable sa pag-regulate ng ating kabusugan. Ito naman ay nag-i-increase as we age, so those gut hormones really affects our appetite. Then, secondly po, factors that affecting their nutrition are their dental health, ability to swallow, and their sense of taste and smell. So, as we all know, pag tayo ay tumatanda na, di talaga naiiwasan na masira po yung ating mga ngipin. So, damaged teeth and poor oral hygiene, it can result to having a dry mouth and a high oral bacterial growth which affects our taste buds. Bukod dito, our saliva production decreases na nagiging sanhi naman po upang ang mga matatanda ay mas nahihirapan sa paglunok o ang ating tinatawag na dysphagia. Ganon din po ang kanilang sense of taste and smell. Habang humihina ang mga senses na ito sa paglipas ng panahon, ang gana sa pagkain at kagustuhan sa pagkain ay kadalasang bumababa na din. Next po is diseases and medication. So, if may mga sakit po sila at nagiinom po ng gamot, kadalasan ng mga iniinom na gamot ay may hindi kaaya-ayang lasa na nagdudulot ng kawalan ng gana sa pagkain. And lastly po is yung social isolation and financial status. Because there is a study that people who live alone are at risk of malnutrition. Natuklasan din na mayroon po na pagbaba ng pagkonsumo sa prutas, gulay, protina, pati na rin ng kaunting bilang ng pagkain sa isang araw. Sa parehong pag-aaral, natuklasan din na ang matatanda na kabilang sa mas mababang antas ng socio-economic ay mas mababa ang BMI. Bukod dito, apektado ang mga matatandang may low income sa mga uri ng pagkain na kaya nilang bilhin at maaaring magresulta ng hindi malusog na pagpili ng pagkain.
Ma'am Andrea, napakadami po pala talagang factors no, na nag-aapekto ng kanilang diet at nutrition, lalong-lalo na para sa ating mga health checkers na seniors. So, ito po nabanggit ninyo mga appetite, dental health. I'm sure relate po dyan yung mga nakikinig nating mga seniors na health checkers dyan. So, nabanggit nyo din po kanina yung madalas din na mayroon silang iba ng sakit o mga health issues na tulad ng osteoporosis, mga high blood pressure, heart disease, mga ganyan po, no? Ano po ang mga meal plan, no? Angkop na mga pagkain para sa kanila. Meron po ba kayong pwedeng isuggest sa ating mga health checkers dyan, ng mga nakikinig at nanonood? Yes po. Para naman sa general healthy meal plan, our tips are, unang-una na po dyan is add more fruits and vegetables. Remember to consider the bright colored fruits and dark leafy vegetables when preparing meals daily. Magandang source ito ng vitamins and minerals na kailangan ng ating katawan, especially ng ating mga lolo at lola. Next po is don't forget your calcium. For strong bones, older adults must consider adding calcium sources in their diet. Sa pagpili naman ng iinuming gatas, much better po ay low-fat or non-fat milk na lamang po. And then, next po is vary your sources of proteins. As much as possible, stay away from processed foods such as bacon or hot dogs. Try to get your proteins from chicken, eggs, fish, and beans. If possible din na malimitahan ang pagkain ng red meat like beef and pork ay mas mainam po. And rely on good foods. Rely on good fats. Yan. There are good fats which must be added to your diet such the omega-3 fatty acids na nanggagaling sa pagkain ng mga isda. If gagamit po tayo ng mga fats or oils, ang piliin po natin ay yung mga plant-based oils like olive oil, canola oil, and sesame oil. Next po is choose whole grains. Instead of typical white rice, bread, which could raise your blood sugar level, try whole grains products as carb sources. Halimbawa po, brown rice, whole wheat bread, whole oats, at iba pa. And lastly, have more fiber. Fiber is more important nutrients for older adults because it helps to prevent constipation and plays an important role in heart health. Nag-i-improve din po ito ng ating digestion. Nililesen niya rin po yung impact ng ibang health concerns like cholesterol levels and high blood sugar levels. Naku, nabanggit nyo rin to, Miss Andrea, no? Talagang kailangan iniiwasan yung mga red meat, no? Mga processed food, ganyan. Pero alam nyo po, yung mga kasama naming mga health checkers na senior sa bahay, marami po sa kanila, mahilig po sa kanila ang mga prutas, no? Yung mga fruits natin. Ano po yung ma-advise ninyo tungkol po sa mga mahihilig sa prutas, pero mga halimbawa ay diabetic na? Meron po ba kayong mga advice para sa ating mga health checkers? Ayan, para naman po sa mga diabetic patients na ating mga lolo at lola, as much as possible, isang serving lang po ng fruits for lunch and dinner. And mas maganda po, mas pipiliin po natin yung mga may low glycemic index na prutas. Yan. May list naman po tayong pwedeng i-search online. Makikita po natin kung alin po yung mga prutas na may low in glycemic index. Ma'am Andrea, nabanggit ninyo no, 1 serving of fruit ng lunch and 1 serving of fruit ng dinner. Ayan, mga health checkers na napakinggan po natin no, at napalalahanan tayo ni Ma'am Andrea kung paano ba dapat ang sakto na serving ng fruit para sa wastong pagkain at nutrisyon. So, nabanggit din po ninyo ito kanina, Ma'am Andrea, no, yung tungkol sa constipation o diarrhea. Ano naman po yung mga dapat na tandaan dito? Meron po bang mga pagkain na madaling i-digest ng ating mga seniors? Ayan, para naman po sa mga constipated nating mga lolo at lola, ang kailangan po natin dyan ay una-una is yung fiber po. So, fiber is a major component of foods that relieve constipation. So, may dalawang
types of fiber po tayo. The insoluble fiber and the soluble fiber. Yung insoluble fiber po, ito po ay hindi kayang i-digest o tunawin ng ating katawan. Kaya naman kung anong itsura natin ito kinain, usually ganun pa din po ang itsura nito once na nilabas po natin sila. Pero it still helps in our constipation. At nakikita po ito sa mga skins and seeds of fruits and vegetables, sa corn, leafy green vegetables, nuts, and dried fruits. Yung soluble fiber naman po ay isang uri ng fiber na natutunaw sa tubig. Kapag natunaw na ito sa digestive tract, ito ay bumubuo ng gel. Ang gel na ito ay nagsisilbi bilang natural na pampalambot ng dumi at nagpapadali at nagpapakomportable sa ating pagdumi. So ito naman po ay nakikita sa mga whole grains, apples, bananas, cooked vegetables, and oatmeal. Then meron pa po tayong ibang pwedeng gawin habang may constipation tayo other than fiber. Pwede po tayong humigop ng mainit na inumin. Halimbawa po mga coffee or tea. Dahil yung temperature po ng liquid na yun ay nakakapag-speed up po ng ating digestive motility and can stimulates our bowel as well. Then, pwede rin po tayong mag-drink ng water. So, water is an essential to helping fiber works. As you increase your dietary fiber, it is important na increase din po natin yung water intake natin at the same time. And lastly, yung exercise naman po. Physical activity is essential. Moving your body will help you move your bowels. Ang dami niyo pong nabigay ng mga suggestions para sa ating mga health checkers na seniors, Ma'am Andrea. So, dun po sa drinking your water, kasi madalas po itong tanong ng ating mga health checkers at actually interested din po kaming malaman na gaano po ba karami dapat yung tubig na iniinom natin sa bawat araw, lalong-lalo na po yung mga health checkers natin na senior. Ayan, lalo na para po sa ating mga seniors, kailangan po nilang makainom po ng tubig na 6 to 8 glasses per day. 6 to 8 glasses po pala yun, Ma'am Andrea, balikan lang po natin ng konti, What about po yung mga nagda-diarrhea? Meron pa po bang kailangan na tandaan na mga pagkain na pwedeng makatulong para mas maging komportable yung kanilang pagdudumi? Okay po. For diarrhea naman po, people with diarrhea should eat small meals throughout the day. So, yung mas maganda po, mas maliliit yung kinakain natin sa maghapon. Much better kung may snacks. And then, maganda rin po clear liquid or mga plain foods lang po yung kakainin natin para madali pong ma-digest. Halimbawa po mga bananas, plain white rice, applesauce, white toast, and then drink plenty of water to replace the fluids lost from diarrhea. And then pwede rin po tayong uminom ng mga clear liquids or electrolyte beverages katulad ng clear fruit juices, coconut water, or oral rehydration solutions, and sports drinks. These drinks help replenish fluids and electrolytes in the body. And eat foods high in potassium and sodium to replace the minerals lost from diarrhea. So yung mga high potassium foods po natin ay avocado, bananas, tomatoes, oranges, pears, or potatoes. And then yung mga high sodium foods naman natin, pwede yung mga broth or soups, mga snacks or chips, and seasoned rice and pasta. And lastly po, yung eggs. So, maganda po tayong nag-consume ng protein like eggs and chicken kasi nag-repair po sila at tumutulong po sila sa pagre-repair and recovery process ng ating katawan. Ma'am Andrea, parang nagutom po ako sa mga nabanggit po ninyong mga pagkain, So I'm sure marami pong
mga health checkers na nakikinig at nanonood ngayon ay nagkaroon ng idea kung paano ba magpe-prepare para sa ating mga kasamang mga senior sa bahay, ano. Familiar po tayong mga health checkers dun sa tinatawag na pinggang Pinoy. Meron po bang pagkakaiba ito tungkol sa serving sizes o amount ng pagkain na recommended para sa ating mga seniors? Ano po yung mga recommendation ninyo? So, para naman po sa serving sizes ng mga pagkain. So, para sa ating seniors, una po is fats and oils. At least 2 to 5 teaspoons lang po per day. And then, sugar and sweets. Kung wala pong diabetes, ay 4 to 6 teaspoon. And then, sa meat naman po, 3 servings throughout the day. And then, milk po is 3/4 glass of milk. And then vegetables, 3 servings po, which is pwede po natin 1 serving sa breakfast, lunch, and dinner. And then sa fruits nga po, 2 servings, which is for lunch and dinner. And then sa rice and bread naman po, 4.5 to 6 servings naman po. So, pwede natin po yan, hindi lang po sa rice, pwede rin po yan sa bread and other alternatives po para sa ating carbohydrate sources. And then, sa water, 6 to 8 glasses po tayo. Ma'am Andrea, before tuluyan kaming magutom, ang dami-dami po nating napag-usapan ngayong hapon, ano? Ano po ang inyong pinaka-importanteng healthy nutrition and dietary tip para sa ating mga senior na health checkers to boost their health and wellness sa aging? Ayan, to maintain naman yung good nutrition for our elderlies, una na po dyan is serve healthy and tasty meals on time. So, pumili at maghain ng mga putaheng masustansya, kompleto sa protina, prutas at gulay. Mahalaga rin na ihain ito sa tamang oras upang mapalakas ang gana sa pagkain. And next po is serve meals in smaller portions but several times a day. Ang mga matatanda ay may mas mababang basal metabolism. Kaya, mas magandang ihatiin natin sa smaller meals ang kanilang pagkain sa buong maghapon. At nagbibigay ito ng sapat na oras upang ma-absorb ng kanilang katawan ang mga nutrients na nanggagaling sa kanilang kinakain. And then, next po, make the meals more nutrient dense. Narito ang mga mahalagang sustansya na dapat isama sa kanilang dieta. So, yung fruits and vegetables, whole grains, meats such as chicken, fish, or seafood, fortified milk, mga beans and nuts, and good fats. And next po, make mealtime enjoyable and socially fun. Yan. Hikayatin ng pamilya at mga kaibigan na makisalo upang mapataas ang gana sa pagkain dahil ang mga matatanda ay madaling makaramdam ng kalungkutan pag sila ay nag-iisa. And engage in your regular physical activities. Ang mga aktibidad tulad ng brisk walking at social dancing ay dapat isama sa pang-araw-araw na gawain para sa magandang kalusugan. So, ang dami po nating natutunan. Tasty meals on time, smaller portions, make the meal nutrient-dense, enjoyable dapat, and socially fun, at dapat ay merong regular na physical activity. Napakadami po nating natutunan kay Ma'am Andrea. Maraming salamat po muli, Miss Andrea Nicolao, para sa inyong check na wellness tips. Ayan, thank you din po sa pag-guest niyo sa akin dito sa Health Check Plus. Maraming salamat po sa tiwala. Naway marami po tayong natutunan sa ang ating mga ka-health checkers. And sa lahat po ng mga lolo't lola natin, lagi po nating tandaan na importante pong tama at sapat lahat ng ating kinakain at iniinom para sa mas maayos at mas magandang kalusugan. Yan lamang po. Salamat po. Salamat po muli, Ma'am Andrea Nicolao. Mabuhay po ang ating mga seniors. Ayan mga ka-health checkers, dapat nating tandaan, eating healthfully and having an active lifestyle can support healthy aging.
Check na check dito lang sa Health Check Plus. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, dito lang sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutan batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Mga health checkers, 10,000 na po tayo sa YouTube at Facebook. Pagtulungan po natin abutin ang 15,000 sa pagtatapos ng 2024. Maaari ninyong balik-balikang panoorin ang ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or iscan ang QR code na makikita ninyo sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga features. Be a health checker!